Ninya Ann Fuentes, sabi niya, Brad, dili na lagi mo makita sa FB ang punto por punto o ang katikism. Magandang araw sa inyo mga kapuntos at sa araw na ito, ang tampok ko pong video ay yung tanong na bakit daw hindi na kami napapanood sa Facebook Live. Yung punto por punto live, bakit na di napapanood sa Facebook Live? So, yan ang ating bibigyan ng linaw dito sa ating episode ngayon. At pagkatapos po ng episode ngayon ay pagsagot sa mga katanungan na ibinato sa atin sa comment section, hindi na pagbigyan ng pagkakataon. At ang aking sasagutin mamaya is tanong from Eduardo Estacio. Sabi niya, parata ng SDA Sabbath change to Sunday, Matthew 5:17, tapos church mataas kaysa Bible. So, yan ang ating sasagutin mamaya. Pero bago muna yan, sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Yeah, sa akin sagot ito. Ito kasi yan. Yung punto por punto, yung FB page namin, dalawang FB page na punto por punto is na-hack. Di na papanood doon. May bagong page na ginawa si Brother Christian Yuan sa Malinog, pero hindi ko alam kung nagla-live ba siya doon. Basta ako, ayoko munang i-admin yun, baka sakali muli naman pasukin, alis hindi madamay ang page. And then, si Brother Vicente Mahiliano, nagla-live din yan. Ewan ko, saan ka nagla-live, Brother Vicente? Sa personal account mo? O sa page? Brother Vicente? Saan ka nagla-live, bro? Sa account mo o sa page? Sumasagot si Brother Vicente. Basta ako, ang nagla-live ako ng puto-puto sa Facebook, sa account ko, sa public account ko na Bradjando Alabado. Bradjando Alabado, B-R-A-D, John, D-O, Alabado. Tinanggal ko yung E kasi hindi tatanggapin ni Facebook yung pangalan ko. Bradjando Alabado. Doon ko nilalive sa FB yung live natin sa kong FB. At katunayan, dahil hindi siya kasing popular nung nung aking page na nahack, 56 lang siya ngayon. Kasi doon sa page ko na nahack, yung Jando Alabado rin, umaabot siya ng mga 200 to 300. Pero ngayon is 57 lang, 56 lang, ganun lang yung Hindi nga umabot ng 100 eh. O yan. So yan yung sa ko ngayon sa aking bagong FB account. Sa Jando Alabado. And then sa FB lang tanong sa FB bitaw, FB lang. So, yun ang tanong, bakit din na makita sa FB? Yung katikism naman, hindi na pinapakita ang katikism. Ang nilalabas na lang yung open forum. Alam niyo kung bakit? Kasi may raming pumupunta sa office na hindi na nakikinig sa katikism. Makinig kayo, dito lang sa kantin. Ang kanilang reason is, alam na namin yan, napakinggan na namin yan eh. So, yun ang reason, hindi na nila live yung katikism ng punto por punto. Ang pinapakita na lang, ina-upload na lang yung mga parte ng open forum. Meron kasi yung open forum every 11 to 12. Merong open forum yan. Okay, so next naman, yun, so, doon naman tayo. Kay Bro Junri, may tanong sa'yo dyan, Bro Junri. Sabi, Si ano pangalan ba yun? Sabi dito, sabi ni Bro Romel, wait lang ha, si Nobody, sabi ni Bro Romel, dapat tama ang pronunciation sa paggamit ng Latin prayer. Baka Romer. Romer. Pero karamihan ang naririnig ko sa pronunciation ng mihi, ay mihi. Pero sa Ecclesiastical Latin ay dapat miki. Ano ibig sabihin ng miki, mihi? Mihilox? O mikilox? Ano ba to? Brother Romer, ikaw paliwanag na Brother Romer. Ano tong
sinasabi na mihi. Pero sa ecclesiastical Latin ay dapat miki. Yan bro, yung sa ecclesiastical, Miki yung ano, kahit na yung mga madre namin, Miki ang ano nila, yung pronunciation. Pero yung dalawa yan ay, yung sa amin, yung sa mga prior din, ang ginagamit namin, Mihi. Kruk, Saklasit, Mihilux. So, yung iba, Miki, pero yung sa amin, hindi na namin inano yung Mihi talaga yung pronunciation. Pero, yan, tama yan bro, parehas lang yan. Pero yung sa ecclesiastical, yun, sa Miki. Walang problema yan, bro. Basta yung pag-pricing mo din, yung pricing at saka yung anong tawag niyan kung saan ka, for example, yung satana, yung iba ang pagbasa niyan is satana. So mali yun. Bakit? Kasi yung hyphen niya nasa A, S-A, sa, nandun yan, satana. Hindi yan satana kasi wala yan sa T-A. Wala sa A, sa ta. So, ganon, yung ang pinaka-importante talaga niya, no, na ang pag-praising, tsaka paano ka mag-post, saan yung mga kama niyan, puwit niyan, for example. So, yun, kailangan yun talaga na tamang-tama talaga yung pagbasa kasi experience na namin yan, yung sa kasama namin, yung sa Salve Regina, nagkamali siya, tinawanan siya ng demonyo. Sabi ng demonyo, ay, hindi ka pala marunong magbasa ng Latin. Oh, mag-English ka na lang. Oh, ganon. So, wag na na dapat ayusin natin pagbasa kasi minsan merong mga demonyo na mga stricto, no, yung binabantayan talaga nila lahat ng mga prayers, yung pag-pronounce, meron nga yung asawa ng isang teacher. So, yung teacher na yon, yung asawa niya kasi hindi masyado ma-pronounce ng English. So, madala niya, palagi niyang kinokorek kahit na doon sa bahay. Alam niyo nung pinadeliverance namin yung asawa niya, nagkakamali-mali siya ng English, tinawanan talaga siya ng demonyo. Anong sabi ng demonyo? Sabi nga ng mama mo sa'yo noon, mag-aral ka ng maigi, no? Ayusin mo pag-pronounce. Tinatawanan talaga siya. So, dapat talaga na maging handa kahit na sa anumang pamamaraan sa pagbabasa, kailangan talagang isa puso yung pagbabasa din sa kasi dapat talaga na sundin din natin yung tama talaga na pamamaraan ng pagbabasa ng Latin. So yun lang ang sagot natin, bro. Kasi magiging albularyo tayo kapag nagkamali-mali tayo. Yun ang mga albularyo. So yun ang sagot natin, bro, dyan, bro. Okay, sabi naman dito naman ni Rene Seda. Oh, shout out kay Brother Rene Seda. Si Brother Rene Seda, yan yung ating kasamahan na nasa Palawan. Siya yung nagbo-broadcast sa kanilang FM station. Siya yung parang operator. Siya yung nagbo-broadcast ng ating live sa kanilang programa sa Radio Bandera Bataraza 88.7 MHz FM doon sa Palawan, no, sa Palawan to, Bataraza, Palawan. So siya yung dito, sabi niya rito sa kanyang tanong is, good evening bro, saan ko pwede ma-download sa YouTube? Okay, saan daw niya pwedeng ma-download sa YouTube? Kung gusto mong i-download, unang-una, wait lang. Inano ko to pinakialaman ko tong dito Wait lang ha. Okay. So, para alam mo kung saan mo mada-download yan, dito ka lang pupunta sa buksan mo muna yung YouTube. Ayan. Pagbukas ng YouTube, search mo lang yung punto por punto Darwin Gitgano. Yan. Nanonood si taas ng malaalam mo kaya. Okay. So, i-click mo itong Reverend Father Darwin Gitgano punto por punto. Pag-click mo niyan, nandyan. O dito pwede ka dito sa videos, o pwede ka rin dito sa live. Sa live na lang kasi ito yung mga live natin, Naka-live tayo ngayon. Ayan, So, nandito sa
sa punto Reverend Father Darwin Gitgano, punto por punto. Para madaling i-search, i-type na lang dyan, punto por punto, Darwin Gitgano, at ililid na niya kayo sa ating YouTube channel. Oh. Yung sa Facebook naman, sa Facebook is, ano siya, wait lang ha, Facebook ha, punto por punto, wait lang ha, try ko rito ha. Punto por punto, minsan to nagagamit lang to minsan eh. Ayan, ito yung ating, wait lang ha. Oh, ito ba yon? Ito. Ito yung punto por punto na bago. 446 friends lang siya, 83 mutual. Yan. Ito yung bagong ipinalit doon sa mga nahack na pages. Pero walang nagla-live ito kung wala si Christian Yuan. Si Christian Yuan lang nagla-live ito, hindi ko nang pinapakialaman ito. Baka sakali ako'y mahack muli, baka mahack uli. Oh, kung saan ako nagla-live dito sa Facebook account ko, ayan oh. Naka-live tayo ngayon oh, ayan oh. Oh, nakita nyo? Ayan oh. So, yung Zoom link naman, ang Zoom link, matatagpuan ng Zoom link sa straight to the point. Ito. Ito makikita yung Zoom link, nakapost yung Zoom link dyan. Hindi na ako nagpo-post bali ito sa ang lagay ko lang mga link lang to is the chosen na lang. Kasi sabi ni Brother John Ray, wag muna akong maglagay dito dahil nanggugulo yung mga TR. Sa halip na kami labanan sa face-to-face debate, ang ginagawa pinagtsatsagaan yung ating mga video para puputol-putulin. Okay? So, yan ha, Brother Rene Seda. Saan nyo pwede ma-download yan? Diyan sa YouTube channel natin, Reverend Father Darwin Gitgano, punto por punto. Or sa, sa Facebook ko. Sa Facebook ko, naka-live tayo, Brajando Alabado. Okay, magandang araw sa inyo. So, yun po ang ating tampok na video ngayon. At yung katanungan pala ni Eduardo Estacio, mahaba-haba ang sagot nito. Kaya, tingin ko, kailangan ko itong gawa ng kanyang sariling episode para sa pagsagot sa kanyang katanungan. So, dito na lamang po, abangan nyo na lang po ang labas mamayang alas 6 ng gabi. Ang sagot natin sa tanong ni Eduardo Estacio, paratang ng SDA Sabbath change to Sunday, Matthew 5:17, tapos church mataas kaysa sa Bible. So, sasagutin natin yan mamaya alas 6, abangan nyo po yan. Ito po si Jando Alabado, nasasabi po sa inyo, maraming salamat po and bye-bye.